Miss Judy. The pupu. Ami. Ami pupu. Ay, wala. Hi, we are Dallas Spam. We create this video for our son Jacob. Pero ginawa na rin namin to para sa mga kabataan sa panahon ngayon. Kasi yung bagay na hindi nagawa ng ating mga magulang noong panahon nila dahil hindi pa uso ang mga gadget noon. So sa panahon natin, kaya na natin i-save ang lahat ng bagay na memory na mahalaga para sa atin. Kaya ginawa namin ang video na to para sa anak namin ni Jacob sa paglaki niya, makita niya at ma-appreciate niya kung anong sakripisyo ang ginawa namin para sa pagpapalaki sa kanya. Hindi para maningil, kundi para malaman niya simula nang sinilang siya hanggang sa paglaki niya kung gaano namin sa kamahal. Tara, samahan nyo kami sa journey namin dito sa ibang bansa. So ngayon naman tinuturuan ako ng misis ko kung paano magpaligo ng anak namin na si Jacob kasi malapit na siya pumasok at kami dalawa na lang lagi ng anak ko magkasama dito. At sinabi niya sa akin magkaiwalay daw ang tubig ng shampoo at tubig ng katawan at pangbanlaw ng anak namin kasi medyo maselan pa yung anak namin ngayon. Ngayon naman, tinuturuan niya ako magpalit ng pampers. Ito yung pinakamahalaga kasi pag medyo umiiyak lagi ang anak mo, it means na nagugutom siya or may tae o may pupo yung pampers niya or puno na yung pampers niya ng ihi. Siguro nung sa mga magulang ko dati, ganito rin sila. Yung first time nila na naduduhak din sa paglilinis ng pupo ng kanilang anak. Bababa. Ako nga tinitingnan ko pa yun kung anong itsura. Sensya niya, practice pa lang tayo. Medyo naduduwak pa tayo pero kaya natin yan. Masasanay din tayo. Ngayon lang yan. Tsaka kailangan natin pag-aralan kasi maselan ng anak natin lalo na sa mga pampers. At lalo na pag natuyuan siya ng tae at ihi sa kanya ay magkakaroon siya ng rashes. So ayan na, fresh na yung anak namin na si Jacob. Bagong ligo, bagong palit ng pampers at marunong na ang tatay niya. At malalaman natin pagka pumasok na si misis ko anong mangyayari sa amin dalawa. Pero at least alam ko na kung paano. Generation ng mga kabataan ngayon ay napapansin ko medyo mga suwain na sila at di nila na-appreciate yung kanilang mga magulang kasi hindi nila alam yung mga pinagdaanan ng kanilang mga magulang, mga sakripisyo bago sila mapalaki. Kaya nag-save ako ng mga video ng panganak ng anak ko para sa oras na paglaki niya na napagalitan ko siya at nagtampo siya, maisip niya lahat ng mga sinasabi ko ay para sa ikabubuti niya at para sa kanyang kapakanan. At handa rin ako makinig kami mga magulang niya kasi nandito kami para sa kanya. So ito na, sa pangalawang try natin, hindi pa rin tayo expert. Naduduwak pa rin tayo, lalo ata lumala yung pagduduwak natin. Pero masasanay din tayo niyan. Paano ba naman ako, nilalanghap ko pa yung amoy nung tae ng anak ko. Sabi kasi ni Mrs., amoyin ko daw. Parang alam ko, tingnan lang kung anong kulay or malambot o texture ng tae ng anak mo para malaman mo kung maganda ba yung gatas sa kanya o masama. Sabi sa akin, amoyin daw. Parang mali ata yun Mali nga ata yun Nilalanghap-langhap ko pa naman. Parang mali ata yung turo niya sa akin Pero wala naman akong magagawa, wala naman akong alam dito. Kaya makinig lang tayo sa misis natin. Sundin natin yung mga gusto niya para hindi tayo pagalitan sa uli. Tapos ito naman, tinuturuan ako kung paano magpahid ng langis. May mga ritual pa, mga sign pa. Dapat daw I love you yung sign na nilalagay mo sa langis. Di ko ba alam? Sige na, sundin na lang natin para hindi tayo mapagalitan. Yun bagong ligo. So, good evening mga tol sa ngayong araw naman ay nag-crave ko si Mrs. sa ulam, sa pagkain na ramen. Yung ramen na may noodles medyo kapos sa budget niya. Alam naman, nanganak ni Mrs. Yung Mrs. ko, bumili kami sa sasakyan at bagong lipat kami sa bahay. Medyo bitin ang budget namin kaya sabi ko next time na lang. Mukhang malungkot siya. So ipagluluto ko siya ng sarili kong ramen. Yan, mga ingredients. Hindi ko na isa-isahin kasi
Hindi naman ako chef boy eh. So, natapos na tayo sa mga tutorial na tinuturo ng misis ko sa pag-aalaga sa anak namin na si Jacob. Yung pagpapalit ng pampers, yung paano mo malalaman kung pangit ba yung epekto ng gatas sa kanya, kailangan daw amuyin, di ko ba alam. Parang mali talaga yun eh, kailangan talagang parang tingnan lang or pisa-pisain kung malambot, matigas, kung anong kulay ng tae. Bahala na lang. Kaya ngayon magluluto na lang ako kasi parang napapansin ko may galit siya sa akin eh. Papaamuyin ba sa akin yung tae ng anak ko? Ewan ko ba? Magluluto na lang ako ng lomi ngayon eh. Medyo gipit kami. Kailangan namin magtipid-tipid. Gagawa na lang ako. Nagkikrave kasi siya ng lomi eh. Medyo malayo. Tapos medyo tinatamad din ako lumabas syempre. Marunong naman tayo magluto. Papakitaan natin yung misis natin para hindi magalit sa atin, para lalo tayo malin. Pagluto natin siya ng paborito niya. Mas maganda yung homemade o ako yung gumawa with love kaysa dun sa labas bibili pa tayo. Yan na ang finished product ko na ramen. Homemade ramen. Dadalhin ko na sa misis ko. Ito muna ang sambaw. Ay lang. Lagay ko na dito. Para isang buhatan na lang. Yan o. Ito na, special delivery sa misis ko na pagod sa pag-aalaga sa anak namin na si Jacob. Kaya gumawa ako ng homemade ramen para naman sa pagin siya. Na tayo. Para mamayang gabi masipag din siya. Luto ako. Ramen. Oh. Wow! Ginamit niyo yung pasta? Hindi. Pasta. Noodles yan. Ramen. Totoo kakain. Sige. Ayan. So, nagluto ang asawa ko na homemade ramen daw to. Homemade ramen. So, titikman na natin siya. Tikman natin. Sabi niya haluin ko kasi may lemon. Pero, sarap. Kasi, this past few days and weeks, kailangan ko talaga ng maraming sabaw. So, ngayon, ramen yung naisip niyang lutuin homemade since ang hirap ngayon mag-access ng delivery, lalo na kung isa lang yung bilhin mo. Yan. Sarap siya kahit hindi pa nahahalo. Hindi na kami bumili sa labas. Sarap siya. Homemade. Yan na po. Nauna na akong kumain kasi si baby hindi pa siya natutulog. Busisi pa siya, busisi. So para save kami ng time kung nang kakain tapos mamaya siya naman. So hanggang dito na lang mga tolls, natuto na tayo kung paano magpalit ng pampers at magpapaligo ng ating anak kasi sa susunod na araw kami na lang dalawa ni Jacob dito sa bahay at ako na mag-aalaga sa kanya kasi si Mrs. ay paiba-iba ang pasok niya kasi ganun talaga ang nurse, paiba-iba yung pasok. So anak, Jacob, paglaki mo sana makita mo tong video na to at sana ma-appreciate mo kami na mama at papa mo. At alagaan mo kami sa pagtanda namin katulad ng pag-aalaga namin sa iyo sa paglaki mo. Bye.